Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Crisette Laureta Chu na palagi lang ma-take down ang kanyang Facebook account. If I'm not mistaken, mga apat na beses na. Yung matandaanan ko lang apat na beses nang na-take down ang kanyang Facebook account. At ngayon, kababalik lang. Excuse me. Kababalik lang na ang kanyang Facebook account. Kaya itong si Sas Sasot, isinare niya yung post ni Kipi Chu na siya ngayon, Kipi. Sabi ni Sas, Crisette is back. So ito yung post ni Crisette or Kipi Chu. Bakit ako na lang lagi? Para nagre-reklamo na eh. Ano bang meron sa akin na palagi nyo akong tinitik down? Although, marami rin. Itong Sasot, sino pa, MJ Kiambao, Dr. Ethel Pineda. Marami rin tinitik down. Kaya ang pinakamaraming take down, I agree ako dito, si Crisette Laureta Chu. At ang number one kasing tinitira ni Crisette Laureta Chu, yung kababayan niya. Kasi taga Leyte itong si Crisette eh. Kababayan niya si Speaker Martin Romualdez. At talagang lantaran ang walang takot itong si Crisette Laureta Chu pag-expose sa mga nalalaman niya tungkol sa Romualdez. Okay, sabi niya, bakit ako na lang lagi? Seryoso, bakit ganun? Why are all my accounts taken down? What is the genre of my post that offends you? Nagtataka rin ako eh. Bakit sila takot na takot sa mga post ni Crisette Laureta Chu? Ulitin ko. Ito, Crisette, Joey De Bibre, Sasot. Sino pa? Binabantayan ko yan eh. Ang dami kong nakukuhang mga political developments at ito, in-expound ko yung mga post nila. Kaya salamat at meron tayong mga DDS social media influencers na kagaya ni Crisette, Joey, Sas at iba pa. Sabi nga, I would understand the targeting of my account if I'm important or smart or revolutionary, but I'm not. Hindi daw siya smart. I beg to disagree. Very smart itong si Crisette Laureta Chu. I'm not an international scholar like Sas Rogando Sasot. Oo nga naman. Ibang level si Sas. Kaya lang, as far as yung pagmamahal sa bansa, halos pareha sila. Nagsasakripisyo lahat ito eh. Sas, Crisette, Joey De Bibre at yung iba pang DDS vloggers. Sorry, hindi ko na may pangalan lahat. She has single-handedly educated an entire generation of Filipinos on the West Philippine Sea conflict and Philippine-China history. Kung di sa kanya, di ko maintindihan ang 9-dash line. Di ko rin maintindihan, pero at least alam ko na may 9-dash line. Kahit anong gawin ni Jay Tariela, mas nakikinig ako kay Sas Sasot. Okay. I'm not a lawyer like Trixie Angeles, for example. Isa rin pala itong si Attorney Trixie. And congratulations kay Attorney Trixie Angeles dahil panalo siya sa kaso. Yung disbarment case na isinampa sa kanya, wala na, binasura na ng Korte Suprema. So, nandyan, may abogado tayong DDS vlogger. So, Attorney Trixie, Attorney Harry Roque. Trixie empowers us by telling us what our rights are. Pag sumusobra sila, they know she knows how to make them pay legally. Ako, puro extrajudicial lang ang alam ko. Puro masasamang plano lang ang akin. Trixie has gravitas, has power, has credibility, has massive network, things I don't have. I'm not like Lorraine Badoy, the first person I know.
Yes, I agree. Grabing tapang si Doc Loren Badoy. Saludo ko sa kababayan nating ito. At ngayon, dahil may na-cited in contempt na siya, kaparehas na siya ni Ka Eric na nagtatago. But may hangganan ang lahat. Sabi nga ni PRRD, there will always be a day of reckoning. Hanggang June 30 na lang yung contempt order na yan. When I think of courage, I think Lorraine. She is truly the most fierce and fearless person I know. And she's defiant. You will never make her bow before anyone, even if it costs her life and peace. Ako, pinag-sorry lang sa word na tanga, iyak-iyak na ako. Yes, umiyak nga si Crisette, but yung respeto, lalong madaming rumispeto. Nung TRICOM hearing, nag-apologize siya, lalo ngang tumaas yung subscribers niya, tumaas yung viewership niya. Mas lalong hinangaan ng taong bayan si Crisette. MJ Kiambao, sino pa yung nag-sorry, nung nag-apologize sila sa TRICOM hearing kasi napilitan na lang eh. Kahit ako, kung nasa kalagayan nila, mag-sorry na lang din. Kaysa yung ma-cite in contempt. So, there's nothing to worry. Wag kang, Crisette, mas maraming bumilib sa'yo yung pag-sorry mo. Okay. And Joey, she has nerves of steel. Kaya niyang murahin kahit sino sa kanila. Oo nga. Galit na galit si Congressman Abante kay Joey De Vibre. Kaya niyang murahin kahit sino sa kanila to their face, even if it costs her freedom. Ako, takot na magutom. si Joey, she is not afraid of anything. When I look at her, I say, no joke, Gabriela Silang. I see a true-blooded revolutionary. Someday, Jewel will be in the front line leading a cavalry while I tie myself to a kitchen so I don't have to be in the front lines. And MJ, si MJ Kiambao. MJ is no exaggeration, an iron fist in a velvet globe. Soft on the outside, steel on the inside. In her quiet way, she moves mountains. Have you seen me in mass gatherings? But MJ, her alabaster skin shining and glistening with sweat, quietly works her magic. So yon, nabanggit niya, Sasot, Doc Loren Badoy, Joey, MJ Kiambao Reyes. Yan po ang mga modern Gabriela Silang natin ngayon. So I just want to humbly say all this to silence me when literally I am the lame duck, the most harmless and petite person on the political side of social media. You know, when I'm with them, I feel so lucky to be among giants. I am nothing in their presence. In short, I respectfully suggest that they should be the ones banned and deactivated. Because me, I'm nothing. You're just wasting your efforts on me. Ang nakikita ko kasing rason, itong si Crisette Laureta Cho is direct na kinakalaban niya si Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon, palaging ma-take down ang kanyang post, ang kanyang account. These women I just mentioned are truly smart, valiant, shapes political thought and conversation, and are 10,000 times more disruptive to your plans of world domination that I ever will be. Anyway, lahat kayo matatapang. Saludo ko sa inyo. Kayo po ang modern day Gabriela Silang. Of course, kasama dyan si Maharlika. Salot. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Talandig. Panoorin nyo ang video na ito.
Ron mao na ni ang ngero nga ipanghatag dinhi sa Sitio Garden sakop sa may Tikalaan Bukidnon. Og mao na ni sila. Salamat kayo. Salamat yun. Salamat yun. Higikap sa Ginoo ang kasing-kasing sa usa ka may mga tao. Pinapunta nga daghan sa kasing nga moabot kang sir. Para dagan pang matabangan. Dagan pang matabangan ka kang sir. Makahingan ka sa kanatang ba sa kapel. O karon mao na ni ang natagaan og gero. Yehey! Salamat kayo. Mao na ni sila. Higikap sa Ginoo ang kasing-kasing ni sir nga matagaan gyud mi. Og mao na ni sila. So sa isinta na ni sila kabalay ang natabangan dinhi sa Sitio Garden. Kayo kay makatom na gid mi. Salamat sa akin nga gihatag. Dato. Mayo pang Salamat kayo, Nixon.